Hello mga idol. Welcome, 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 welcome dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan. Ito, ang video natin ngayong araw, ah, ito, ganito, radiation, usaping radiation. Tara, samahan nyo ako at magkukwentuhan tayo. Sarap manood ng TV, di ba? Tapos, samahan pa natin ng pagsa-cellphone. Siyempre, mahalaga yung pagsa-cellphone. Kasi dyan nakasalalay ang pangaraw-araw nating mga gawain. Lahat ng bagay, siguro nasa cellphone na yung mga gawain natin. Kasama ito sa pangaraw-araw. Yung isang araw na walang cellphone, malaking bagay para sa atin, di ba? At syempre, yung panonood natin ng TV, lalo na galing ako opisina, kailangan mag-unat-unat, relax-relax, kasi pagod na pagod tayo sa pagtatrabaho sa maghapon. Ito nga, hindi pa ako nakakapagpalit ng damit, ano? Yun mga idol. Siyempre pag-usapan natin ng tungkol sa radiation. Malaki kasi ang ambag ng radiation sa problema natin ngayon. At para sa lahat, para sa kaalaman ng lahat, gusto ko kasing ipamana sa mga susunod na henerasyon ko ay yung magandang kinabukasan nila. Kasama siyempre doon sa magandang kinabukasan ang magandang kalusugan nila. Kaya andito ako sa pamamagitan ng YouTube, dito sa aking channel sa Arvin Bagon, maikalat ko yung impormasyon, yung tamang impormasyon tungkol sa tamang kalusugan na dapat ipamana natin sa ating mga anak. Siyempre, ano yun? Yung tamang nutrition. Ano mga idol? Ano yung kahalagahan ng tamang nutrition na pinag-uusapan natin sa usapin na radiation? Ano? Siyempre isa lang ang radiation na topic natin ngayon sa mga madaming bagay na ah, kasama sa tamang kalusugan na dapat ay makamtan ng lahat ng tao at ang kalusugan ang dahilan ng ating paghaba ng buhay. Ano? Aanhin mo yung magandang edukasyon kung hindi mo naman magagamit dahil sa mahihinang kalusugan ng tao. Actually kaya ko nasasabi 'to, ang mga bagay na 'to, ah, hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan dito sa mga viewers ko, sa mga pangunahing mga sumabaybay sa bawat vlog na ginawa ko. Yung bata pa lang ako, nakaranas na ako ng mga karamdaman ng hindi tamang kalusugan at ito yung ayaw kong mapamana sa aking susunod na henerasyon, sa aking anak, sa aking magiging apo. Gano'n din sa mga kaibigan ko kaya tamang-tama ang social medyang ito, makakahikayat. Ano, alam ko hindi man gano'n kadami ang viewers ko sa ngayon, bawat araw, bawat panahon, madadagdagan at madadagdagan nito ang bawat pagdagdag ng mga nakakapanood nito ay may mapupulot na kaalaman na dapat, um, ikamulat ng kanilang mga kaisipan at um, kanilang mga mata. Ano mga idol, kasi ang usaping ito pagkatapos na mapanood mo, nasa iyo na ang tamang desisyon. Kalusugan o panandali ang kaginhawaan. Ano ibig sabihin ng panandali ang kaginhawaan mga idol? Dahil nga sa pag-unlad ng ating bayan, marami ang naiimbento na mga tao at kasama na dito ang mga delikadong pamumuhay natin sa panahon ngayon at sa kinabukasan.
Ano, siguro naman tama yung mga sinasabi ko. Kasi nung panahon namin, mas, um, lumang pamumuhay hanggang sa ganito na yung, pamumuhay natin. Yung mga anak natin, yung naging anak namin, yung mga magiging anak niyo, yung magiging apo natin, mas bagong pamumuhay at mas maunlad na pamayanan na ang kapalit nun ay ang maling kalusugan. Ano, kaya dapat namumula tayo. Andito si Kuya Arvin, naghahandog ng mga, karanasan na ayaw namin na pagdaanan ninyo. Ito yung madaling magkaroon ng karamdaman. Ano, saan natin nakukuha ang, panimula ng pagkakaroon ng, mahinang karamdaman? Ano, mahinang pangangatawan, mahinang, kalusugan, siyempre sa ating, lifestyle. Yung lifestyle natin, hindi 'yan ang lifestyle na naka-design para sa ating katawan. Ano, ang kailangan kasi ng ating katawan ay tamang nutrition. Ang tamang nutrition, napalitan na ng mga, mababang nutrition dahil sa mga chemical. Maraming chemical ang napupunta sa ating katawan. Unang-una, ang pagkain. Ano, pangalawa, ang radiation sa buong paligid natin. Unang-una diyan, akala natin nagre-relax lang tayo. Ano, ako, sabi ko kanina sa inyo, pagkagaling ko sa opisina, siyempre pagod sa trabaho, pupunta sa kwarto, mamamahinga, hihiga sa kama, manonood ng TV para ma-relax. Ano, 'yan yung sanayan ko dati. Ano, kaya pinakita ko sa inyo, oo, may TV diyan pero dapat, nasa tamang, paggamit natin. Ano, tamang paggamit ko. Actually mga idol, nasa labas 'yan. Ano, nasa labas ng bahay ng kwarto 'yan, nasa salas. Dinala ko dito sa loob ng kwarto kasi, bakasyon ang nangyayari, yung mga anak ko maling paggamit, ano, pag-abuso, naaabuso yung television. Yung televisyong 'yan, sobrang dami ng radiation niyan na pangarap ko pamilya ko na mabigyan ko sila ng magandang buhay. Pinag-aaral ko sila, aanhin ang pag-aaral na binibigay ko sa kanila kung hindi nila magagamit dahil maaga silang magkakasakit na tulad ng nararanasan ko at baka mas mahigpit, mas malala pa sa nararanas at nararamdaman ko. Kaya ito, andito, limitado lang yung paggamit niyan. Ano, cellphone. Kaya nga sabi ko, maraming nakakaalam naman dito na yung misis ko nasa ibang bansa at, may mga dahilan kung naandun siya. Pagbalik niya ngayong November, siyempre hindi na siya aalis. Ano lang, 2 years lang siya nagpunta dun. May dahilan, may family reason, ano, may family reason, kung ba't nandun yung misis ko. Ngayon, pagdating niya dito, napag-usapan namin yung lahat ng kailangan ng tamang kalusugan ibibigay namin sa aming mga anak. Lilimitahan namin ang bawat, nakakasama sa kalusugan. Ano, kasi ito lang yung kaya naming ipamana sa aming mga anak. Ano, ang magandang kinabukasan sa pamamagitan, number one, tamang edukasyon na magiging gabay nila sa kanilang magiging pang-araw-araw na laban, hamon sa buhay na meron sila. Pangalawa, hindi matutupad ang mga pangarap nila kung may sagabal na maling kalusugan, hindi magandang kalusugan na tulad ng nararanasan ko ngayon. Ano, nararanasan natin mga, kaibigan na nagkakasakit, lalo na yung mga kapwa ko nagkaroon ng GERD, anxiety, tsaka yung iba depression. Ano, mahirap, mahirap makipaglaban sa hamon ng buhay at mga pangarap mo kung meron kang mga karamdaman. Paano kung katulad nung iba pa na tao na merong mas malalang karamdaman, 'di ba?
Kaya ngayon pa lang, ang adbokasiya ko sa buhay ko, katulong-katuwang ng social media, ng YouTube na 'to, ipamamahagi ko ang tamang kaalaman tungkol sa nutrition. Kasi number one ng magandang kalusugan ay ang tamang nutrition. Kaya samahan niyo ako sa mga susunod na vlog na gagawin ko. Lahat ng makikita ko na puwede kong i-share, puwede kong ipakita, puwede kong ituro, na matututunan ko tungkol sa tamang nutrition ay ibabahagi ko sa inyo. Yan ang adbokasiya ni Kuya Arvin para sa lahat. Hindi lang sa pamilya, hindi lang sa mga anak ko, hindi lang sa mga kapatid ko, hindi lang sa mga kaibigan ko, sa lahat ng tao na nanonood dito sa YouTube channel ni Kuya Arvin. Ba-bye po at God bless you.